Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Nagpa-presko na ba si Secretary John Vic Remulla? Kasi madalas ho ito nagpa-preskon ito si Secretary John Vic Remulla. Aba, Secretary John Vic, galaw-galaw naman po. Kami po ay nanawagan, galaw-galaw naman po, Secretary John Vic. So alam naman ho natin mga ka-aksyon, mga kakamping, na ito si Bato de la Rosa, binigyan nga ho ng proteksyon ng Senado. Ngayon, alamin natin kung itong pagbigay ng proteksyon ng Senado dito kay Bato de la Rosa, kung ito ba ay naaayon sa 1987 Constitution. So, bago ho natin alamin, panoorin po muna natin itong banat ni dating Senador Antonio Trillanes dito kay Secretary John Vic Remulla. Tila may pagdududa ho. Ito si Trillanes dito kay John Vic Remulla. Ito ho mga ka-aksyon, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Basahin ko lang po ito, no? Kasi over the weekend rin po, Senator Sani, ang sinasabi po ng DILG, particularly po ni Secretary John Vic Remulla, no? As of latest update, ikanya, ito ho'y May 9, the DILG is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito mga pulis na ito, no? Wala ho bang informasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito? Ito nga po, no? Ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape-presto niya, baka may nahuli siya . Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Yun na, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Masakit ang bandang dulo na sinabi ni Trillanes, Ako mga ka-aksyon, mga kakampeng, ito sa akin lang ho, Iwan ko lang sa inyo kung may nakita na ho kayo or may nalaman na ho kayo. Sa akin kasi wala pa akong natatandaan na mula ito na upo bilang DILG Secretary, ito si John Vic, wala pa akong nakita na may nagawa na ba ito? Sa akin lang iwan ko sa inyo kung mayroon, di ba? Kaya mas hanga pa po ako doon sa dating DILG Secretary na si Binhur Abalos. Mas hanga pa ako doon mga ka-aksyon. Sorry, Secretary John Vic Remulla, kaya ho, nanawagan ho kami sa inyo. Galaw-galaw naman po. Di ba? Ngayon mga ka-aksyon, itong pag-ano dito kay Senate Bato de la Rosa, pagbigay ng proteksyon ng Senado, ito ba ay naaayon ba ito sa 1987 Constitution? Ito ho, basahin po muna natin mga ka-aksyon. Sa ilalim ng 1987 Constitution ng Pilipinas, walang ganap na karapatan ang Senado na magkanlong o protektahan ang isang senador laban sa isang balidong warrant of arrest, lalo na kung ang kaso ay mabigat. Ayun. Di ba mabigat yung kaso nito ni Bato de la Rosa? Crimes against humanity? Narito ang mahalagang punto batay sa batas at kasaysayan.
limitadong immunidad. Section 11, ang mga senador ay privileged from arrest lamang kung ang krimen ay may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong at habang nakasesyon ang Kongreso. Hindi sakop ang mabibigat na kaso kung ang krimen ay may parusang hihigit sa 6 na taon tulad ng plunder, murder o crimes against humanity. Hindi sakop ng immunity ang senador. Ayun lang. Oo. Kumbaga, ang sakop lang pala, no? Ang sakop lang pala kapag ang parusa ay hindi lalagpas ng 6 na taon, so yun lang ang sakop na pwedeng bigyan ng proteksyon o protektahan ito si Bato de la Rosa ng Senado. Pero kung ang kaso na mabibigat gaya ho ng plunder, murder and then crimes against humanity, so sobra ho yun sa 6 na taon, pataas na po yun, so hindi pala sakop yan ng immunity. Ano na, Secretary John Vic? Ano na ho ang ano nyo dito? Ano na ho ang plano nyo? Kami ho ay nagtatanong bilang taong bayan ho. 'Di ba? Kaya tama lang ho siguro yung naging comment o naging reaction ni dating Senador Antonio Trillanes. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!